Kalat-kalat na posibleng mga light to some moderate rain showers, mas iiral at nakataas ang forecast sa ilang bahagi ng Southern Visayas at kanluran at silangang bahagi ng Mindanao. Pero nalalabi pa rin naman sa patuloy na hot dry na panahon ang iiral kasama na ang Metro Manila at Central Luzon. Hilagang bahagi ng Luzon makakaranas din ng may forecast na may mga pagkulog at pagkidlat base na rin sa water vapor na nakikitaan natin. At water reservoir ng Angat Dam na patuloy pa rin ang pagbaba ng Mimiligrong Kapusin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, April 23, 2026. Ang oras sa ating boss pa may maga, alas 10:21 na ng umaga. Patuloy pa rin ang hot, dry at maalinsangang panahon ang iiral pa rin sa halos buong Luzon pa rin, pero may mga forecast na nagkakaroon na ng mga ilang localized thunderstorms dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Especially nga po sa binanggit natin, di ba? Diyan sa may bandang Mountain Province na may nakakaranas na ngayon na mga ilang localized thunderstorms at nakakaranas tayo at least medyo mahihina lamang. Ilang bahagi din ng Ilocos sa norte sa dulo na medyo may mga localized thunderstorms din. So sa ngayon meron tayong nadetect na 4 na lightning strikes ang aktibo ngayon. So silipin natin ang ating lightning detection system. Although malalayo pa rin ito mula sa location namin sa Caloocan. Yan. So meron tayong total of 27 lightning strikes. Outer and inner yan, kadalasan ang mga pagkulog at pagkidlat, nandito po yan sa may bandang Tawi-Tawi po. So, gaya nating sinasabi nga po, ay asahan na magiging mas kalat-kalat ang pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Mindanao. Which is tatalakayin uli natin ngayong araw. Yan, may mas maulap sila na paligid at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mostly cloudy rin ang umiiral dito, lalo na sa may bandang Sorsogon area, kasama ng General Santos, Cotabato, yan. Yan, makikita naman ninyo, may mga ilang water vapor tayo na nakikitaan dito sa bandang baybayin po ng General Santos, sa may bandang Sarangani, kasama na ang ilang bahagi ng Cotabato, dulong bahagi ng South Cotabato, at hanggang dyan sa may bandang nga po ng General Santos City. At umiiral din ang mga localized thunderstorms within o nakaraang 40 minutes ago, may mga localized thunderstorms. Sa Luzon naman dito sa may bandang Bicol region, pero more than 60 to 80 minutes ago pa po ito. So nagkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms, although bahagi pa rin ang Metro Manila sa makakaranas ng hot dry na panahon, base na rin dito sa nakikitaan natin sa satellite imagery. So yan po, mukunti pa lamang yan so far at constantly ay malayo sa range namin sa Caloocan. So kung titingnan natin na ating forecast and storm prediction, ngayong araw patuloy pa rin na clear skies daw tayo. Kaya asahan na abot sa 36 degrees Celsius daw ang magiging temperatura pa rin natin gaya kahapon. Pero pagdating ng bandang Biyernes o Sabado, magkakaroon ng ilang maulap na himpapurin. Maliit lang ang tsansa ng pag-ulan na 10% hanggang Sabado daw ito. So swertehan na lang na magkaroon tayo na isolated rain shower sa Metro Manila. Hopefully medyo ulanin naman tayo. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy haze at few clouds pa rin at patuloy pa rin ang moderate na air quality natin. Patuloy pa rin ang hindi magandang pollution natin. So magmas po tayo sa sensitibong mga baga dahil nakakasama na po kapag sobra na po tayong nakakalanghap ng mataas na air pollution galing sa nabutas landfill. Sa lowest temperature na natala na kay weather station kaninang 3:08 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin, grabe ang aming outside air temperature kahapon, pumalo sa 36.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:23 PM. Ibig sabihin po, grabe ang naging heat index sa amin, pumalo ng 46.6 degrees Celsius heat index. So, tingnan natin ang magiging heat index forecast natin. Una, sa ating real-time na heat index as of 22 AM, meron na kaming 41.2 degrees Celsius extreme caution, pero sa forecast hanggang 38 degrees Celsius daw dahil dry po ang ating humidity. Ayon sa forecast ng SMWF,
pero aabot daw sa hanggang 41 degrees Celsius ang pinaka-highest heat index namin ngayong araw. Starting yan mga bandang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon daw. So tingnan natin, dahil mataas na rin yung forecast sa amin sa mga susunod na araw, napapalo pa sa mas mainit na panahon. Mula naman sa init factor, courtesy o pag-asa kahapon ito ng hapon na nirelease nila, nangunguna sa may pinaka-highest heat index ang Apari, Cagayan at ang Cotabato City sa bandang Maguindanao pa rin po. So nangunguna pa rin kami sa Caloocan na pumalo nga po sa 46 degrees Celsius ang init pandama namin sa Caloocan. Sa magiging forecast naman sa ating bansa na area, well, double check natin ang Tuguegarao kung tumataas na rin ba ang heat index sa kanila. Well, yes, 39 degrees Celsius at papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius. Simula ngayong tanghaling tapat, 12 o'clock, at dire-diretso ito hanggang bandang alas 4 ng hapon. Laabot sa 42 degrees Celsius ang magiging heat index sa kanila. So tumataas na po yung kanilang heat index at sa Santiago, sa Cagayan ay 36 degrees Celsius daw ang heat index at papalo din ito hanggang 42 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So umiinit na rin dyan sa bahagi po ng Tuguegarao area. Sa bandang Dagupan naman, ang pinaka-highest heat index expected as of now, 10 o'clock, 41 degrees Celsius daw ang forecast sa kanila. So extreme caution na kagad sa kanila. At grabe papalo daw hanggang 46 degrees Celsius ang inyong init pandama o heat index dyan sa bandang Tarlac. So ingat po, iwasan natin masyado magbibilad, delikado po ito dahil posible pong magka-heat stroke tayo niyan. Sa 46 degrees Celsius po, starting yan mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. Grabe danger kaagad ang bandang Dagupan, Pangasinan. Sa grabe ang inyong heat index forecast dyan. Sa Tarlac naman, sa Central Luzon, naasahan natin 38 degrees Celsius as of 10 o'clock AM at papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon o hanggang alas 4 pa nga hanggang alas 4 pa ng hapon yung extension niya. So mainit na at mataas na pong heat index natin, nakataas na sa yung bahagi naman sa. So diretso tayo sa Batangas, 39 degrees Celsius po ang forecast ninyo dyan ngayong 10 at aasahan aabot yan sa pinakamataas sa 41 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. Dire-diretso na raw yan hanggang hanggang alas 2. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Napapalo sa 41 degrees Celsius. So mainit at malinsangan na rin kayo dyan sa bandang San Jose. Occidental Mindoro naman tayo, 36 degrees Celsius. At mukhang walang aabot sa 40 degrees Celsius ang bandang Mindoro sa San Jose. So mukhang hindi ganon kalala ang inyong heat index dyan sa Mindoro. So extend tayo sa Cebu. Tingnan natin kung tumataas na rin ba. Nasa 39 degrees Celsius po ang inyong heat index sa Cebu. Papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius. Grabe, mamayang hapon po ito, mga alas 2 ng hapon. Aabot daw sa extreme caution of 42 degrees Celsius. Mamayang alas 2 ng hapon. So sa mga taga Cebu, wag din masyado magbibilad, delikado po for muscle cramp or heat stroke. Mataas na rin ang heat index sa inyo dyan sa bandang Cebu. Sa Davao City naman, double check natin kung mataas na rin ba. Well, 34 degrees Celsius at mukhang wala na maaabot sa 40 degrees Celsius. At mas maulap kasi kayo dyan sa may Mindanao at mas maulan. So asahan natin, mababa lang ang heat index sa inyo. So lumalabas, Luzon hanggang Visayas, asahan natin na mataas daw ang ating heat index base dito sa forecast maghapon. So pinakamataas po bandang Dagupan sa bandang Pangasinan. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon hanggang Tuguegarao dahil pumapalo na po sa mahigit 42 degrees Celsius at umaabot pa sa 46 degrees Celsius sa Dagupan. Ang forecast na kayo daw ay aabutan ng ganun kainit na heat index. So double check natin sa ating automatic weather station ni Pag-asa. Hopefully naayos na nila yung Bukidnon at yung Benguet sa La Trinidad Benguet. Tingnan natin yung current heat index. Ayan, umukay na, nag-accurate na yung Atok Benguet. Ayan o di ba? Pinakamalamig kasi talaga diyan Kaya imposible po na ang Atok Benguet ang nagiging pinakamataas ang air temperature. Imposible po 'yan.
lagi talagang mababa ang temperatura dyan at pumapangalawa lang yung Baguio City sa may pinakamalamig. So, yan yung current heat index sa bandang Atok Benguet. Pero yung current temperature sa bandang Atok Benguet sa yan, sa Benguet, 16.84 degrees Celsius yung current temperature. So, ang baba, lamig sa kanila. Malamig din sa may bandang Infanta Quezon, Yan. Pero hindi pa to latest, 5 o'clock AM ito. Pero sa Atok Benguet as of 10 o'clock AM, yung last updated nila, 16.84 degrees Celsius. Yan. So pumapangalawa ang Baguio City, pumapalo yan sa 17 degrees Celsius madalas si Baguio City. Yan, tama yan. So mukhang naayos na po ni Pag-asa ang kanilang automatic weather station. So pwede yan. Kung sakaling kinukulangan kayo ng inyong mga technician, pwede nyo man akong kontakin o kontratahin just in case kailangan nyo talaga ng technician. Memoryado natin ang lahat ng automatic weather station system, kahit yung isang parte ng Doppler radar, kailang lisensyadong license, may kasama dapat tayong license engineer yan. So, siguro mga automatic weather station lang. Mapa Davis man yan o pa-abstract, kaya nating kumpunihin yan. Pero siyempre, mayroon tayong contracting papers na kailangan dyan. Kung kailangan talaga ni Pag-asa ng expectong technician. So, more than 20 years kasi ay nakahiligan ko na mag-assemble ng mga weather station at pag-aralan ang lahat ng weather station sa buong mundo. So, lahat, pati circuit niyan, pati mga schematic, meron tayong kopya kasi niyan. Kaya, nagbubuo po tayo. Pero siyempre, kailangan ng funding, kaya hindi tayo makabuo ng mga sophisticated weather monitoring system. Siyempre, kailangan niyan ng fund, malaking fund. So, yan po. So, kung kailangan talaga ni Pag-asa, pwede silang mag-email sa akin. Kung talagang kailangan nila ng magkukumpuni. Yan. Yung calibration, siyempre sila po magbibigay ng calibration sa akin kung ano yung gusto nilang calibration dito sa mga automatic weather station. Nationwide, pwede natin puntahan yan. Yan. Kung kailangan talaga nila. Kaysa naman na hindi nila naaasikaso ng maayos ang kanilang mga aparato, tulad niyan, nagkakaroon tuloy ng problema sa pagre-report. Hindi tuloy accurate ang iba. Buti naman, mukhang inayos na nila yung lahat ng weather station nationwide. At mukhang nadadagdagan po yung mga weather station. Mukhang nadadagdagan yung mga ibang weather station. Mag-update tayo kung meron silang dinagdagan. I-check natin yan sa listing. Kasi sa ngayon, ito pa lamang yung listing na meron ako na may kopya mula sa lahat ng automatic weather station ni Pag-asa. So, yon. Siguro nakapag-hiring na sila ng mga technician. At pakiusap naman sa mga kababayan natin kung maaari naman, magkaroon naman tayo siguro ng makatao naman. Yung mga ibang kababayan na babalitaan natin, ninanakawan daw ng mga kable, ng mga aparato kay Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pakiusap naman, wag naman natin galawin yung mga aparato na naka-install dyan. Magkaroon naman tayo ng konting sa mga kababayan natin na nangunguhan ng mga kable. Nababalitaan natin si P-Box yata, yung real-time na CCTV nila na nakatutok kay Mayon, bigla na lang nag-offline. Hindi na pag-alaman nila, ninakaw na pala yung kable nila. Pinutol yung sa CCTV. So, nag-offline tuloy yung kanilang monitoring, hindi tuloy nila ma-monitor. Wag naman po tayong ganon. Marami kasing buhay po ang manganganib kung hindi namo-monitor ng maayos ang mga bulkan. Siyempre, hindi lang naman sa bulkan. Ganon din sa mga lagay ng panahon natin. Wag naman natin siguro pakialaman, lalo na pag may nakita tayong mga nakalagay na mga aparato dyan, wag naman natin pakialaman po yung mga gamit na yan. Kasi, ang nagbabayad din naman ng ang mga taong bayan din naman ang nagbabayad. So, sana pakiusap lang natin sa mga kababayan natin, pag may nakikita tayong mga aparato sa paligid na pag-aari po ng gobyerno, lalo na sa ginagamit sa meteorology o sa lagay ng panahon, wag naman sana natin pakialaman yan. Pakiusap naman po. Makakatulong po yan, hindi lang naman sa inyo, sa pamilya ninyo, at lalo na sa mga kababayan natin na lalo na mahirap din naman, lalo na't nagkakaroon ng mga masasamang lagay ng panahon na hindi napapaghandaan. So, yun lamang po ang ating analysis, and so far,
ay okay na po, functional naman ang lahat ng aparato ni Pag-asa, yung automatic weather station. Gaya na lamang nito, yung current air temperature, nangunguna ang highest current temperature nila, nangunguna ang Maasin Sarangani na may 33.74 degrees Celsius. Ang current heat index, pinakamataas ang Tacloban sa Leyte na may 45 degrees Celsius. Grabe kaagad ang heat index sa kanila. Highest heat index naman, so far ngayong araw, nangunguna ang Tacloban na may 45 at highest temperature ngayong araw so far ay nasa San Jose, Occidental Mindoro sa Synoptic Station na 33.3 degrees Celsius. Halos kapareho sa amin sa Caloocan pero bumaba sa amin ng konti, 32.4 degrees Celsius naman. 32.4 degrees Celsius, so mas mababa ng konti sa amin ngayon. So tataas pa yan. At ito yung pinaka real time ng current temperature at real time naman ng current heat index. And then sort of kung ano yung pinaka highest heat index at highest temperature. Pwede nyo po yung makita sa ating automatic weather station heat index monitoring system. Mula yan mismo sa latest observation ng automated weather station ni Pag-asa nationwide. Kung itatabi naman natin sa PH extremes in past 24 hours, nanguna siyempre sa may pinakamainit ang Tugigaraw na pumalo sa 37.3 degrees Celsius. So halos mga pangalawa lamang kami sa Caloocan na may 36.5 degrees Celsius in past 24 hours. Ay no, 36.5 degrees Celsius. So nangunguna ang Tugigaraw sa may pinakamainit na outside air temperature na 37.3 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio, well, 16.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. At sa Inulan naman ang Baguio City na may 5 millimeters total rainfall. Sa average maximum sustained wind, ang Puerto Princesa pa rin na may 17.6 kilometers per hour. Dito sa amin sa Caloocan, so far ay yung average wind run namin 27.4 kilometers per hour. So nangunguna pa rin ang bandang Puerto Princesa dahil naglalaro lang sa 9.6 kilometers per hour ang aming average 1 hour wind speed namin. So umaabot lang hanggang 18 kilometers per hour yung maximum sustained wind namin ngayong araw. So yun naman po yung naglalaro dyan. At sa ating outside humidity ay 70%, bumaba ito ng 6% since last hour. Ayan, bumaba na naman siya ng 1 point. So 69% na po. So padry na naman tayo ngayong tanghali. Naasahan natin yan lalo na mabandang mamaya hapon na. Kasabay naman ang pagtaas ng outside temperature. Expected po yan. Barometric pressure natin, medyo thunderstormy daw tayo at 1,007 hectopascals and steady to since last hour. So mukhang meron tayong thunderstorm dahil nasa 1,007 hectopascal ang ating barometric reading. So mukhang meron tayong mga pagkulog at pagkidat siguro, ang bandang mamayang hapon siguro. So good thing kung umulan. So sa ating high tide, so far ay pa-high tide pa lamang tayo. Mayroon pang mahigit 2 hours para mag-maximum high tide mamayang 1:27 PM. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:37 AM at lulubog po ito mamayang 6:11 PM. At ang ating moonrise and moonset, kaka-moonrise lamang kaninang 10:56 AM. So elevation pa lamang 1 degree, kaka-moonrise pa lamang ngayon. Yan, 10:56. So 10:56 pa po siya totally magmo-moonrise ngayong umaga at lulubog po ito mamayang hating gabi o actually bukas na po ito ng hating gabi na 12:18 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, expected na clear skies daw tayo ngayong umaga pero magiging maulap bandang tanghali o bandang hapon. Mga ilang partly cloudy lang pero tuloy ang maalinsangan na panahon. Bukas na ng Biyernes magiging gloomy daw pero sa maghapon patuloy na magiging maaraw tayo ha. So, tsambahan na lamang kung pumasok po yung isolated rain shower sa atin sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 36 to 37 degrees Celsius. Yay, grabe ang init. At lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. So, kung titingnan naman natin ang Saturday imagery, well, obviously, patuloy pa rin na maaraw at clear skies ang halos buong Northern Luzon. Mga ilang partly cloudy lamang dito sa bahagi pa rin ng Mountain Province at ilang bahagi sa bandang silangan ng Aurora Region. Pero the rest ng buong Northern Luzon, Central Luzon, kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon, stationary tayo na clear skies, ilang partly cloudy lamang, kaya patuloy na magiging matindi ang sikat ng araw natin maghapon, tsambahan na lamang talaga ang mga isolated rain showers. Kabilang na dito sa bahagi po ng Palawan sa may bandang Batarasa, Balabac, posible ang ilang saglitan na isolated light to moderate showers
nakikita natin dito sa satellite imagery. So mukhang uulanin kayo dyan sa may bandang dulo ng Batarasa ha, at ilang parte ng Balabac. So magdala lamang ng payong anytime kung nasa labas tayo, pero good thing yan para medyo maibsa naman ang grabing init. And mula sa buong Southern Luzon na clear skies ay pagdating sa Visayas, katamtaman ang lagay na panahon, hot humid na panahon at mga ilang isolated na mga pag-ulan, mga light to moderate lang ang pag-ulan ang aasahan dito sa Eastern Visayas at Southern Leyte area or pagitan po ng Surigao region sa Mindanao. Partly to mostly cloudy rin ang iila sa buong Cebu at Bohol, may mga ilang partly cloudy rin sa may bandang Negros region. Isolated rain showers and localized thunderstorms daw nakataas, at least tatagal yan mga within 30 minutes lang. Kung ulanin kayo dyan sa may bandang silangan ng Negros region, patawid po yan ng bandang Cebu. So maliitan lang ang forecast, pero good thing kung pumasok po yung mga isolated rain showers, lalo na dyan sa bandang Bohol at Southern Leyte. Pagdating naman sa Mindanao, mula sa Surigao region at Caraga, magiging clear skies pa rin tayo, maaraw, pero maya-maya, lalo na sa bandang hapon, magiging mostly cloudy tayo at may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral dito sa Surigao del Norte area, lalo na sa may bandang Dinagat Island. Makakaranas kayo ng mga biglaang makulimlim at din sasabayin ng mga ilang isolated rain showers. Medyo good thing yan para hindi grabe ang tirik ng araw sa inyong lugar. At the rest ng buong Northern Mindanao ay clear skies din tayo, katamtaman, maaraw at hot humid din ang panahon natin sa maghapon. Magkakaroon din tayo bandang hapon ng mga mostly cloudy sa most of Cagayan de Oro at sa Eastern Mindanao naman mula Caraga o pababa ng Bislig, Hinatuan hanggang dyan sa may bandang Davao de Oro na magiging partly cloudy to sa mostly cloudy din tayo at isolated rain showers and localized thunderstorms. Ganun din sa rest ng Davao del Norte hanggang Davao del Sur na po yan. Magiging maulap din ang halos buong Sorsogon area na banggitan natin kanina sa buong Coronadal, Cotabato at Maguindanao del Sur na magkakaroon tayo ng mga ilang isolated rain showers lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw. Magiging maulap na pagdating sa may bandang Lanao del Norte at most of areas ng Misamis Occidental. Bagamat ngayong tanghali magiging maaraw sa inyo sa buong Zamboanga Peninsula, pero may mga area sa Zamboanga, Sibugay hanggang Basilan at Hulusulu na magiging maulap at mga ilang light to sa moderate rain showers ang naka-forecast na may kasabay na localized thunderstorms. So, medyo may nagbi-build up kasi dito na sa Pestrap. Yan, pagitan po yan ng Borneo hanggang dito na yan sa may bandang Tawi-Tawi at Basilan. Magkakaroon ng mga sa Pestrap dyan, so may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog ang aasahan dyan. So good thing na rin kung umulan dahil sandalian lang ang busang ulan nito. Hindi kagaya sa amin sa Luzon, talagang tuloy-tuloy pa rin tayo na magiging clear skies, maaraw, at maalinsangan pa rin ang panahon. Yan, kitang-kita naman sa water vapor na pinakita ko sa inyo kanina na mataas ang water vapor at least 15 mm. So, probably nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan silang bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. Yan, mas mataas ang water vapor at ilang bahagi ng Southern Visayas. Pero pagdating sa may bandang Southern Luzon, pataas, halos dry pa rin tayo kasama na ang Calabarzon area at Metro Manila, which is medyo bad news talaga mga folks. At dahil wala naman tayong binabantayan na aktibong low pressure area, tingnan na lang natin yung update natin kung may namubuo ng tropical wave mula sa Western Pacific. So far ay halos stationary lamang, so wala tayong masyadong concern sa West Pacific Basin for possible tropical cyclone formation prediction. Kahit man lang tropical wave, wala pa sa ngayon. So, maging sa Global Spectral Model, tuloy-tuloy lamang ang easterlies na magdudulot ng maalinsangang panahon sa atin hanggang April 28 na po yan. Then, pagdating ng April 29, dito natin malalaman kung yung may nakikitaan tayo yung forecast dito sa may bandang Marshall Islands, kung magkakaroon na ba yan ng Coriolis at tropical wave development. Mag-update tayo tungkol dyan sa mga susunod na araw. So, wala pa rin at inasa natin yung ridge, high pressure area, pero hindi ito masyado mababa. Nandito lamang yung sa may bandang Eastern Taiwan yung ridge, subtropical ridge. Medyo mataas siya. So, wala ko idea kung bakit sinabi ng Pag-asa, mayroong extension daw ng ridge of high pressure area sa may Central Luzon. Pero kung titingnan natin dito, ay ang ridge of high pressure area lamang, nandito lamang sa may bandang Okinawa Islands, yung extension ng ridge of high pressure area. Diyan lang na siya nag-start. Yan. Medyo malayo siya sa extreme node ng Luzon kasi nasa mga around 1,012 hectopascals lang pababa
yung atmospheric pressure. Although medyo mataas, pero hindi ganun ka-significant yung ridge of high pressure area na nagpapang-abot sa kalupaan natin sa extreme node Luzon. So anyway, patuloy pa rin naman tayo na makakaranas ng dry air at mainit na panahon. Kaya nga po, ang ilang bahagi ng mountain province nakakaranas sila ng maulap na himpapawin at asahan ang mga ilang light to moderate rain showers. Dahil hindi naman masyado malakas ang ridge of high pressure na nagpapang-abot dyan. Numinipis ng konti yung atmospheric pressure into 1,012 hectopascals. Yun po yung maliwanag sa atin. So, yung ating tropical cyclone genesis so far ay may prediction na at least hanggang 40%, na 20%, yan, to 40% na maaring merong mabubuong tropical wave dyan. Malayo naman ito, kaya nga po makukonfirm pa natin between April 28 hanggang May 5. Yan, dyan natin malalaman talaga kung yung extend forecast po na pinapakita po ng Global Tropic Hazard ay mangyayari. So mag-update na lamang po tayo. Sa ngayon, at least mayroong tropical wave na maaring mabuo dyan sa may bandang Marshall Islands. Sobrang layo naman ito sa silangan ng bansa, so hindi pa natin masyado concern yan mga folks. Maaring magkaroon lamang ng extension seasonal range ang bandang Mindanao. Well, magkakaroon lang tayo ng mga manipis na tropical wave dyan sa may bandang Mindanao na magbubunsod lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan, which is good thing din yan. Maganda nga kung umabot yan na Luzon para naman ulanin tayo dito sa Luzon. Pero bad thing ay ang mas mababang atmospheric pressure sa may bandang Mindanao lamang. Mataas pa rin atmospheric pressure natin sa may bandang Luzon at tuyo pa ang ating paligid o hot dry pa ang ating paligid. So hindi magpapang-abot yan sa Luzon. At makikita natin at least 5 to 10% magkakaroon ng ilang tropical wave dito hanggang unang linggo ng May na magkakaroon ng mga mauulap at maulang panahon dyan sa bahagi po ng Mindanao. Yan. Ito namin po yung forecast ni GFS. May tropical wave daw na mabubuo pagpasok po ng huling araw yan ng April. So most likely malalaman nga natin between April 28 o 29 hanggang May 5 po yan sa unang linggo po ng May. Yan. Makukonfirm natin yan. Kasi makikita natin halos pakanluran o hilagang kanluran din ang kilos nito. Ayan, naging low pressure area na nga siya. Yan ay pinapakita pa lang ng GFS Dahil sa ECMWF, wala pa po itong pinapakita. Ilang tropical wave lamang na namumuo rito na nagdadala ng mga ulang panahon. Pero yung cyclonic circulation sa ngayon, wala pang pinapakita si ECMWF. So, hindi pa nagkakatugma and very less likely pa na mayroon tayong mabubuong low pressure area. So tingnan natin, mag-update tayo within few days bago matapos ang month of April siguro. Kasi talaga mako-confirm lang natin yan pagdating po ng susunod na Martes, April 28 to April 29 yan. Kung magpa-positive yung dito sa may bandang Marshall Islands na magkakaroon po ng tropical wave. So sa ngayon, wala po tayong binabantayan at wala po tayong concern sa ngayon para sa anumang tropical cyclone development. Samantala, kamustahin naman natin yung ating hydrological advisory at dam levels in historical data. Lalo na't itong si Angat Dam patuloy pa rin ang pagbaba niya. Ayan, kahapon 187.97 meters. Ngayong araw ay 187.52 meters. Ang laki pa rin na nakukonsumo niya, negative 0.45 meters ang nakukonsumo niya sa loob ng 24 oras. Hindi po yun maganda dahil makikita natin sa pinaka-chart na Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng water reservoir niya. So, medyo namimiligro po ito na mag-critical anytime. Yan, ito po kahapon 187.97 meters. Ngayong araw nasa 187.52 meters na lamang po ito. At patuloy po ang pagdaos-dos ni Angat Dam So, malapit na siyang magpang-abot sa 187.33. Pag yan pumalo na yan ng 187.33, magti-trigger na po yung ating dam water level para kay Angat Dam. At kapag nangyari yan, posible po posible lang na mag-announce itong ating NAWASA na magkakaroon tayo ng medyo critical na supply na nagsusupply dito sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Pero again, meron naman tayong backup, itong si Ipo at Lamesa Dam, yan, naka-backup po yan. Pero mababa lamang yung water reservoir nitong si Ipo at Lamesa Dam. Mababa lamang yung reserve nila na dam. Yan o, 79.94 lamang kay Lamesa Dam at 100.68 meters lamang kay Ipo Dam. Hindi kagaya kay Angat Dam, mas mataas-taas ng konti.
So, yun lamang po. At sa iba naman, wala tayong idea dito sa ilang area ng dam, kay Ambuklao, Binga, San Roque at Pantabangan. At kay Magat Dam naman, so far almost stationary o mukhang halos walang nagagalaw dito kay Magat Dam. So, mukhang hindi nila nagagamit sa ngayon. Except kay Kaliraya na nagsusupply sila ng 0.24 meters. At least medyo tipid ang nagagamit ng water supply sa Kaliraya, yan. At bukod tanging si Angat Dam lamang ang may pinakamalakas na kumonsumo ng water reservoir o water reserve na negative 0.45 meters. Ang laki ng nakukonsumo niya kada araw. So medyo namimiligro yan, which is ito sa most of Luzon na nagsusupply ng tubig. So may idea na tayo mga folks ha, kung tuloy-tuloy po ang pagdaos-dos ni Angat Dam ha. Baka mag-declare sila na magkakaroon sila ng rotational na mawawalan ng supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila yan. Oras na bumaba na sa halos critical si Angat Dam. Yan. Sa ngayon wala pa, so antay na lamang ninyo na mag-announce yan si Nawasa. Or maaaring sabihin niya sapat ang ating tubig pero hindi naman magsisinungaling yung data rito na si Angat Dam halos malapit na siya umabot sa rule curve elevation na kung saan magkikritical na ang water reservoir ni Angat Dam. Samantala sa ulan lindol, well, so far, wala naman tayong nadedetect na mga malalakas-lakas sa paginig. Mukhang kalmado naman yung ating mga tectonic. Pero huwag tayong mabahala dahil anytime pwedeng mag-rupture yan ng mas malakas. Gaya ng ating lagi-laging paalaala. At wala naman sa aking aparato sa Caloocan na mayroong mataas na amplitude. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Mukhang kukunti lamang yung registered na earthquake ngayong araw, ha? At since 11 o'clock na po, 11:06, ay so far mga kokonti pa lamang yung total earthquake ngayong mula kaninang madaling araw. At wala namang magnitude 4 na na-detect o na-record sa ngayon mula dito kay PBOX. Yan. So far wala naman at nakakonti pa lamang yung mga lindol na na-detect. At tingnan natin kung pumawi na ba yung alarm ng tsunami. Yes. Inalis na po sa listahan na mayroong aktibong tsunami assessment or information. Yan. Wala namang latest tayo na malakas na lindol na naitala so far. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para sa total earthquake natin ngayong araw. Since nasa 700 plus na kasi kahapon, so aabot na ba ng 800? Yan, tingnan natin ang month of April. Load natin. Yan, total earthquake natin ngayong month of April ay 753 earthquakes. 727 dito is magnitude 2.0 pataas. 23 sa magnitude 4 at nanatiling isa ang magnitude 5, magnitude 6 at magnitude 7.0 na total. So, aktibo pa rin ang most of eastern part ng Mindanao ha. At sa Luzon, medyo dumadami na rin sa may bandang Southern Luzon. So, medyo alisto po tayo anytime ha dahil nagbi-build up na po yung pressure point ng tectonic dyan. Yung tectonic plate na nagdudugtong po sa bandang Manila Bay fault line. Yan yung fault line na yan. Medyo nagkakaroon na ng pressure yan. At ganoon din sa bandang Mindanao, nagkakaroon na rin ng pressure point, lalo na dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Tumataas na rin po yung pressure point. So, wag na po nating baliwalain yan ha, mga folks, na posible tayong magkaroon ng biglaang malakas na pagyayanig po o biglang rupture po ha. Alisto po tayo anytime. And so far ay yun nga po, karamitan ang medyo aktibo sa may bandang Bogo, Cebu at eastern part ng Mindanao at sa Luzon naman ang bandang Batangas at bandang Ilocos region. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Huwebes, April 23, 2026.
At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, April 23, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibabang detalye na gusto nating malaman na hindi ninyo o hindi pa natin naisamang tanghali o magtatanghaling tapat na sa ating report. Expected pa rin kasi na tuloy-tuloy tayo na makakaranas ng mainit at tuyo na panahon talaga. Kaya uminom po ng maraming tubig ha dahil uso din ang dry cough dahil po sa halos araw-araw na tuyo at maalinsangang panahon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.